We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Mga masahista o nga maligyaay nga kaniadto nagpwesto sa mga pampublikong parke palibot sa Plaza Divisoria sa downtown sa Cagayan de Oro City. Gibawala na sa lokal nga kagamhanan. Ani ang report. Subay sa pagpatuman sa City Ordinance No. 10551-2007, Article 25, Section 180, hingpit nga gibawal ang mga masahista o mga manindahay sa mga pampublikong parke sa Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City. Subay sa ordinansa, ginadili ang paggamit sa mga parke, isip lugar para sa negosyo, paggamit alang sa personal nga butang ug uban pa. Pagpaklaro sab sa LGU, igo lamang nilang gipatuman ang mong ordinansa aron mamintinar ang kahapsay ug kalimpyo sa mong mga parke. Kenumduman nga daan ang nagpasidaan ng LGU sa mga masahista ug mga vendor nga pagabawalan na sila palibot sa Divisoria. So ato na nang implementar ang Divisoria Plaza para man ginasuruyan, no? Dili lugar siya maayo nga dunay maghukas-hukas diha. Gabi na gyud supak siya sa ordinansa. Gamiton lugar na for commercial purpose. Ginaplastar sab karon sa LGU ang mga masahista sa usa ka luna sa Barangay 40 aron makapadayon sila sa ilang panginabuhian. Dito sila gibalik sa ilang dandan kaniadto Barangay 40. Ato tong giayo dito gisugaan dayon do na paigater nga ayunon pero ready naman do na mga gipangbutang dito sa ilang gibalinan gipangkuha na giayo gid lugar ang pwesto. Sa karon magpadayon ang proyekto nga pagpanindot sa Plaza Divisoria subay sa Project Lunhouse sa LGU. Kini kabahin gyapon sa nagapadayong beautification program sa LGU sa mga atraksyon sa syudad. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Vice President ug Department of Education Secretary Sara Duterte gibarugan nga ang confidential funds gamiton alang sa national security ug proteksyon sa kabataan batok kriminalidad, terorismo ug rebeldeng grupo. Ani ang report ni John D. Esteban. Gibarugan ni Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte nga ang confidential funds sa DepEd gamiton alang sa national security. Basic education and national security is intertwined. Ito yung sinasabi natin na kinabukasan ng ating bansa na nire-recruit, dinadala sa illegal na droga, kriminalidad, violent extremism, terrorism. And hindi natin gusto na ganun ang kinabukasan ng ating bansa. Dugang sa Vice Presidente, doon na gyud gihapoy recruitment sa kabataan sa terorismo ug violent extremism sa Western Mindanao. Doon na sab kunoy mga DepEd personnel nga gina-recruit nga musulod sa 8 pundok base sa intelligence report. We have proof of recruitment in violent extremism, in terrorism. Yes. Anak may CTGs? Sa CTGs, we have of teachers. Subling gidepensahan sa Vice Presidente nga ang paggamit sa confidential funds niadtong 2022 dunay legal nga basihan. Sukuhay daw sa mga giingon sa Makabayan Block ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sa ACT Teachers Party List ug ubang kritiko niini kinsa sumala niya walay mapakitang pruweba nga magpamatuod sa ilang mga pasangil. Everything is documented, everything is above board, everything is legal. It is based on law kung paano gamitin ang funds. Ang pag-approve ng gamit ng confidential funds or pagbibigay ng confidential funds, we leave it up to the discretion and decision of the Congress, both of the Senate and the House of Representatives, kung ibibigay nila. We can only
propose based on what we know, based on our work. Samtang mihatag sabog pahayag ang Vice Presidente kalabot sa batikos, batok sa laraw sa DepEd nga tanggalon ang ngalang Marcos sa terminong diktadurang Marcos. Sa grade 6 textbook sa araling panlipunan nga subject, ilawom sa bagong matatag curriculum. Base kini sa giisyong memorandum sa Bureau of Curriculum Development sa DepEd niadtong September 6. Our curriculum and teaching strand of the Department of Education will grant interviews and answer this piece of issue with regard to sa pagtanggal sa pangalan ng Marcos sa pagtudlo sa diktadura. They can argue with the education experts inside the curriculum and teaching strand of the Department of Education because it was the education experts ang nag-decide nga ingani ang direction sa pagtudlo. Kahinumduman nga gipatiko sa maong memo sa pipila, sanglit pag-revise matud pa kini sa kasaysayan ug insulto sa mga biktima sa pagpangabuso ni adtong martial law panahon ni anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka lalaki nga giingong wanted person sa Iloilo tungod sa nagkadaiyang kaso og nagtago-tago sa Cagayan de Oro City, misurrender sa mayor sa syudad. Aning report. Nakakuhag atensyon diyang emosyonal ug nangayo pa og tabang kining usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City Mini Park diyang gidala na kini sa kapulisan ngadto sa Divisoria Police Station. Nasayran nga among lalaki na ilang si Jomar Villarmino nga nagatubang og kasong attempted o frustrated murder sa Dumangas, Iloilo. Unang misurrender si Villarmino sa buhatan ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy o gisaysay ang iyang mga kaso. Anaasab si Kokpo Director Police Colonel Salvador Radam sa pagtahan ni Jomar ngadto sa otoridad. Bothered na siya siyang kugalingon no na murag sa gingon pa di siya katulog o mao hinungdan nga mitahan dito mismo sa buhatan sa tong Halangdong Mayor. So gilayon nag-assister ang Cagayan de Oro City Police Office. Posibleng adunay kabalaka, hinungdan nga nahimong emosyonal si Villarmino diyang gidala na kini sa kapulisan. Hinoon gipasalig sa otoridad nga ilang sigurohon ang kaluwasan niini. Mapanaminan ang gihimo sa individual nga Jomar Villarmino pagtahan siyang kugalingon no. Mulang ma-assure sa mga individual nga dunay pending warrant of arrest and safety and security ato gyud maihatag sa dunay mga pending warrant of arrest. Kasamtangan kining nakakustodiya sa Kokpo o ginahulat na lamang sa buhatan nga kuhaon siya gikan sa mga personahe sa Iloilo Police. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Patay ang usa ka estudyante samtang anaa sa 20 ka pasahero nga sagad mga estudyante sab ang samdan. Humana disgrasya ang gisakyang jeep sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Nakabsan sa iyang kinabuhi ang grade 11 student nga si Junior Ray Ramos, 16 anyos, human madisgrasya ang gisakyang jeep niini sa barangay Paniran, Sibuco, Zamboanga del Norte, Lunes sa hapon. Samtang laing 20 pa ka pasahero ang samdan. Sagad matud pa sa mga pasahero, mga estudyante gawas lang sa 4 ka pasahero. Lakip ang konduktor. Daling gidala sa ospital ang mga nasamdan. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga nawad-an og brake ang jeep nga gimaneho ni Larry Uray, 59 anyos, dihang miagi sa pabahada nga kalsada sa maong barangay. Overloaded sab matud pa ang jeep. Nasayran sab nga si Juneri, nagsakay sa top load sa maong jeep. Nalabay matud pa kini human mitakilid ang maong sakyanan. Pabahada siya, siguro di overloaded kay pero mga pasahero gina to is puros estudyante. Ang dili estudyante dito naara sa 4 ka tao. Manang uban daw base sa nakakita na sa top load ang uban ikabit. Kay last night naman gusto siya nga kuan biyahe. Maong nangyawat na po mga estudyante nga makasakay. Hinoon misurrender matud pa ang driver ngadto sa Sibuco Municipal Police Station. Sumala sa kapulisan, dili na matud pa mo pasaka og kaso batok sa driver ang mga kabanay sa namatay nga estudyante. Apan wala pa mihatag sa ilang desisyon ang laing 4 ka biktima kinsa nagpabilin pa karon sa ospital.
Saysay sa driver nga aksidente gayod ang nahitabo. Manginaot ng maulian sila. Dali, pero maka-eskwela po sila balik. Salamat po sila na nakasabot na po sila ko ang aksidente na to. Papunta ko tayo. I-interview na ko ang mga pamilya sa kuan. Dili ra daw sila mo pasaka o kaso. Basta ang ilahan lang gusto is tabangan na sila sa gasto sa ospital. O nipasalig mo po ang kuan. Kat sila ray mo kuan mo shoulder sa galastohon sa kuan ospital. Pahimangno sa kapulisan nga i-check gayod ang kondisyon sa mga sakyanan una mo biyahe. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, laing hanep buhay na sab ang atong makatunan. Atong ilailahon ang usa ka negosyante sa Zamboanga City nga gikan pa og Lamitan City sa Basilan. Kinsa nagapamaligya og mangga. Apan there's more tungod ang iyang baligyang mangga. Isawsaw sa bagoong nga may patok gayod. Live karon sa Zamboanga City si Krisa Dapitan. Krisa, murag nagtulon ako diri og laway ha. Kent, mangayo kong pasaylo daan no, tungod feeling gyud nako adore mga kapusong masuya gyud nako karon. Mayong buntag diha sa studio ug mayong buntag dinhi sa Mindanao. Karong buntaga makahinabi nato kining bag-uhay lang nagtrending diri sa Zamboanga City. Tungod kinsa man gud ang dili maganahan ani oy kay gawas sa mangga maglaway gayud ka sa kadaghan gayud nga sawsawan ni ining bagoong. Gani tapad nako karon ang tag-iya sa maong mamaligya ay ni ining mangga with bagoong nga si Fahads Asgali. Mayong buntag, good morning ho. Morning, ma'am. Ayun, good morning. Una ho sa lahat, sir, no, paano ho ba talaga nagsimula itong business nyo na magbebenta ho kayo ng mangga with bagoong? Bata pa yun ako, ma'am. Sumasama lang ako sa nanay ko na bata pa. Tapos nanonood lang ako dati, ma'am. Sabi ko, ay, mas maganda. Sabi ko, magnegosyo na lang ako ng ganito. Tapos nag-stop ako, ma'am, ng aral. Para lang maggawa. Sabi ko, may kompetensya man ako doon. Sabi ko, naisip ko paano papatok yung sauce? Sabi ko, kasi isa lang yung sauce ko dati, ma'am. Sabi ko na, isip na lang ako, maggawa na lang ako ng ibang sauce. Tapos, may kasi ako magkilaw, ma'am. Tapos, sabi, nag-request, may mani, may maalat, may toyo lang. Sabi, may allergic, yun lang, ma'am. Alright. So, kamusta naman yung negosyo mo, no? Kasi mga kapuso, kung nadungog ninyo, no, gikan sa Lamitan City, Basilan, si Fahads, og niani siya dito sa Zamboanga City para mamaligya lang ni ining mangga with bagoong. So, kamusta yung business mo dito sa Zamboanga City? Okay lang naman po, ma'am. Kamusta yung kita? Medyo malakas, ma'am. Malakas talaga. Si, ma'am. Ayun. Medyo malakas daw yung kita. Ito naman ang tanong natin. Paano nabago ng negosyo na to ang buhay mo? Madami na po nakakilala sa akin, ma'am. Nagugulat ako eh. Yun na yung nagbibenta ng mga kahit dumadaan ako sa mall. Sana nga niya, dito ka na nagbenta. Nahiya na lang ako, ma'am. Tapos nagkaganon-ganon na lang ako, ma'am. Oo, ayun naman. So, nag-expect ka ba na magiging patok talaga ito sa mga Zamboangenyo? Hindi masyado, ma'am. Nagulat nga ako, ma'am. Nag-trend. Kasi dati doon sa Lamitan nag-trend, ma'am. Tapos, ay, sabi ko, nagpatok man talaga to. So mga kapuso, kung makita ninyo karon, diri naglaray no kining klase-klase nga mga bagoong nga niluto nila Fahads kauban ang iyang mga barkada. So pwede mo bang i-introduce sa amin ito mga bagong ano-ano ito? May super spicy, ma'am. May toyo na spicy with bagoong. May peanut, may walang Pwede mo bang ituro kung alin dito? Ito, ma'am, is super spicy, ma'am. Ito toyo na may bagoong. Ito may peanut butter. Ito walang sili, ma'am, sa mga para sa mga bata. Ito maalat, ma'am, sa medyo mahilig sa sweet. Ito brown na bagoong kasi medyo ayaw nila sa may kulay. Ito asin lang, ma'am. Ito toyo lang, walang bagoong. Ayun, merong toyo na walang bagoong lang. Meron ding hindi spicy para sa mga bata. Pero kung inyong makita kining mga sausaw mga kapuso, grabe, nag-awas-awas ang sili ani. So feeling yun ako, halang kaayo siya. So eto naman, Fahads, magkano naman yung isang balot ng mangga? 30 peso, ma'am. May 50, may 100, ma'am. So mga kapuso, syempre dili nato pwedeng palagpason no nga dili tilawan kining mangga with bagoong nila Fahads. Syempre atong tan-awon pod para mahibaw-an nato kung anong ginabalik-balikan bagayod kini sa mga tao diri sa Zamboanga. So Sir Fahads, pwede nyo bang actually nami
mangga diri ah. So masuya mo. Sige, Sir Fahads, do the honor. Ahaman diri, saan dito yung mga masarap talaga? Eto, palihog kog zoom in ani ha para makita agad sa mga kapuso nato. And ma'am, toyo na may bagong. Super spicy, ma'am. Grabe, super spicy. Okay, Rani? Mamo. Okay, sige, go. Kaya ano nato ni? Ay. Tilaw. Ayun. Mga kapuso, eto, Sir Fahads, baka gusto ba ding tumikim? Cheers mo na, cheers! Wala, super spicy. Wait lang, ikulbaan ko. Hala, grabe, super spicy yun. Uy, makapiyong yun ka sa kahalang, mga kapuso. Grabe, sarap, the best. Ala, grabe. Wait lang, halang yun guys siya. So, kato lang, mga kapuso, daghan kayong salamat, Sir Fahads. Thank you kaayo. So mga kapuso, no, truly inspiring kayo ng atong istorya. Karong buntaga, ulat sa tunlon sa nako ning mangga. Inspiring kayo na itong istorya karong buntaga. Ingon gani nila, kapag may nilaga, tama ba? Kapag may tiyaga, may nilaga. Kung aslo man usayang atong kinabuhi, sama na lamang niining mangga, ato lang, di ta mawadan og paglaom og maningkamot. Bisan sa gamay nga butang, sugdan nato ang pagkapot sa atong mga kinabuhi. Ngayon, dagang salamat, Sir Fahads. Back to studio kay halang kaayo pero mukaon gihapon ko. Krisa, beke naman, padalhimi anang imuhang spicy bagoong dira sa Zamboanga. Krisa, dagang salamat og mayong buntag sa inyo diha. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, pipila ka lugar sa nasod ang makasinati og grabing pag-ulan nga epekto sa hanging habagat. Sumala sa pag-asa, apektado niini ang Metro Manila, Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Socsargen, Mimaropa, dakong parte sa Calabarzon ug Central Luzon. Apektado sab ang La Union, Pangasinan ug Benguet. Maong ang pahimangno sa pag-asa nga posible ang baha ug landslide sa mga nahisgutang lugar. Karong buntag, lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini hangtod sa hapon nga mas halapad na ang apektado sa ulan. Mas gipakusog ang habagat sa duha ka low pressure area nga anaa sa Batanes ug extreme northern Luzon. Nagpabiling ubos ang tsansa nga mahimong bagyo ang nahisgutang mga LPA. Kapin 2,000 ang gituuhang patay sa bagyo nga migo sa Libya nga naghatod og grabeng pagbaha sa lugar. Gihapak sa bagyong Daniel ang Mediterranean ni adtong Domingo ug gilunupan ang mga kalsada ug nangaguba ang gambalay sa Derna ug ubang settlement sa Benghazi sa nasod Libya. Gibutyag sa head sa Libya's Eastern Government nga si Osama Hamad nga gibana-banaang moabot sa kapin 2,000 katao ang patay sa coastal city sa Derna ug libuan ang missing. Apan sumala sa head sa Red Cross Crescent Aid Group sa Derna nga sa karon anaa sa 250 ang ilang natalang patay. Sa kuha sa usa ka TV station sa Eastern Libya, makita ang mga tawo nga na-stranded sa atop sa ilang balay ug nagapangayo og tabang alang sa pagkaon ug tubig mainom. Kahinumduman nga natunga ang Libya sa East ug West faction, duha ka magkabangi nga political parties. Search and rescue operations nagpadayon human ang magnitude 6.8 nga linog sa Morocco. Patay miabot na sa 2,122 ug 2,421 ang samdan. Walay puas ang paningkamot sa rescuers nga maabot gilayon ang mga taong natrap sa nahugma kagambalay sa magnitude 6.8 nga linog sa Morocco. Sa kasamtangan, miabot na ang na-recover nga patay sa 2,122, samtang na sa 2,421 ang nasamdan. Gani sa mga footages sa nagpadayong rescue efforts, ginasulayan sa rescuers ug militar nga baliktaron ang mga dagkong debris aron lang maabot ang mga biktima nga natrap sa ilawom. Problema sab karon sa mga survivor ang pagkaon.
tubig mainom ug kapuy-an samtang nagpangita sa missing nilang kabanay. Problema sab sa relief workers ang pag-abot sa mga lagyong lugar nga apektado sa linog. Nakatakda nga makig-istorya ang nasod Singapore ug Pilipinas kung aduna ba igapuli nga agila sa Philippine Eagle nga si Geothermica human kini namatay sa Manday Wildlife Reserve sa Singapore tungod sa impeksyon. Ani ang report. Gikasubo sa Philippine Eagle Foundation ang pagkamatay ni Geothermica sa Manday Wildlife Reserve sa Singapore niadtong September 7 karong tuiga. Namatay matod pa ang maong agila tungod sa impeksyon sumala sa Manday Wildlife Reserve. Actually, wala pang final necropsy report. Hindi pa namin natanggap yung final necropsy report. But from gross examination ng bird upon necropsy, it seems aspergillosis ang cause. Parte sa Geothermica sa lakang sa Philippine Eagle Foundation aron malawas ang mga agila sa posibleng extinction tungod na sabsa nagkalain-lain ng mga bahad susama sa bird flu. Busa ni adtong 2019, gibalhin sila Geothermica ug ang iyang pares nga si Sambisig gikan sa Philippine Eagle Center sa Davao City padulong sa Manday Wildlife Reserve. Ang mong programa parte sa 10-year Renewable Conservation Breeding Agreement tali sa nasod Singapore ug Pilipinas. Ang idea kasi nito is to ensure na meron tayong fallback and genetic resources if something catastrophic happens to our eagles here in the Philippines. So kailangan natin silang ilabas para may sort of insurance tayo or para tayo nag-biobanking rin. Subay sa pagkamatay sa maong agila, takdak raw makig-istorya ang nasod Singapore ug Pilipinas kung aduna ba'y ikapuli kang Geothermica. That is really up to government and that will be discussed at higher levels of government between the Philippines and Singapore. Pero what we want to stress here is ang importance ng breeding loan agreements for securing our population. Si Geothermica usa ka 19 anyos nga male Philippine Eagle nga gibreed og nahatch sa Philippine Eagle Center pinaagi sa natural breeding method. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin gatos ka person deprived of liberty nga dunay drug-related cases sa General Santos City Jail ang nakahumana sa usa ka programa sa Bureau of Jail Management and Penology nga kabahin sa rehabilitation process sa mga PDL. Ani ang report ni Jess Tony Humamil. Emosyonal ug malipayong gidawat sa 102 ka mga PDL sa General Santos City Jail Male Dormitory nga dunay drug-related cases ang ilang Certificate of Completion sa upat ka bulan nilang pagpailawom sa KKDK o Katatagan, Kalusugan at Damayan sa Komunidad Program sa BJMP Jansan. Atol silang graduation, dala nila ang paglaom sa tinud-anay nga kabag-uhan human na impluwensyahan sa ilegal nga droga. Sa isa sa PDL nga si alias Aldren, dako ang natampo sa mong programa kaniya sulod sa upat ka bulan. Ako po siya na kuan sa mga kay dako yung kabaguhan nang nabagko sila niya. Salamat po mi kay naay programa diri nga kikidiki. Mapasalamaton gayod ang inahan nga si Edeth, din laki pang iyang anak nga nakabenepisyo sa mong programa samtang anaa pa kini sa presuhan. Para sa ko, dako gid siya tabang. Kung sa gawas pa may magparehab, dako jud ang among kay ay isang programa ng BJMP na nakakatulong lalong-lalo na po sa mga drug-related cases natin na nasa loob ng PE-TANS. It has different modules na gagamitin nila para sa ikakaunlad at tulong na rin para mapabago yung sarili nila. Base sa gihimong assessment sa BJMP 12 sa mga graduates sa KKDK program nga nakagawas na, dako gayud matud pa ang kabag-uhan sa mga kanhi PDL ug nakabaton sila og maayong pagpuyo. Samtang andam sa mga programa sa DOLE alang sa mga PDL, ilawom sa Integrated Livelihood Program inig makagawas sila. After nito kanilang completion sa KKDK program nila, pwedeng right after the aftercare nila, pwedeng maging priority natin, sabihin natin na maging beneficiary sila. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultiho ni Oprah Winfrey, usa ka American host.
The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.